at wag na natin patagalin, partner. Yes, eksaktong-eksakto nasa linya po natin and via Zoom Yes. si Senator Amy Marcos. Ayan, so yung mga nasa Facebook Live, makikita po ninyo si Senator Amy Marcos. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Ako, magandang umaga, girls. Andyan si Isa and Nympha. Bakit kayo nakaitim pareho? Ay, oo nga, no? Ma'am, kasi sabi, Dapat Sunday best ng drama. di umano po kasi nakakapayat, hindi pala totoo sa akin. Hindi naman. Kayo talaga. Ako, kumusta na yung mga congressman? Lahat naka-Ozempic. Balabana ng Ozempic sa mga mambabatas. Kita yun? Opo. Oo nga, Anyway, ma'am. Pero ma'am, kumusta muna? Balita namin, nagkasakit kayo? Oo nga COVID po. ba? Oo nga, alam mo itong third round ko na yata ng COVID, sa kaiikot, wag tayo maging pariwara talaga, back to COVID talaga, napakadami. Pero mild naman, nawala naman after 5 days, nag-negative kagad. Yun nga lang, linagnat ako dun sa survey, ano ba yan, sa Sarangani. Paano, nagpiesta pa sa beach, walang pakialam. Ayan naman. Ganun talaga, Pero, ma'am, habang kayo ingat-ingat mag-enjoy. Ayan, opo, tama, mag-ingat lagi. Buti naman po at kayo ay magaling na. Oh, ma'am, Katutak na ubo at plema, kadiri. kaya mag-ingat ang ating mga kababayan. Ma'am, yung pong Pogo, kako kanina, September 2022, isa kayo sa mga nanawagan na napaalisin ang Pogo. Nandito pa rin po hanggang ngayon. Yung pa rin po bang inyong panawagan? May nagbago ba, Senator Marcos? Ito nga yung aking gustong malaman. Kasi kung tutuusin, nauna dyan, wala pang pangalang Pogo, meron na kaming mga high roller junket dyan sa Fort Ilocanda, sa Ilocos. Kaya matagal na yung karanasan namin sa mga yan. Nung umpisa, para naman okay. Katulad din itong mga kasi-kasino. Parang okay naman, kumikita ang Pilipinas, ayos naman yung PAGCOR. Pagkatapos nakita natin na kung ano-ano na yung mga fugitives from justice, mga criminal syndicate, yung may mga record ng kababalaghan. Silang nagpapatakbo ng Pogo. Tapos nakakatakot na dahil lumalim na yung ugat nila at pati na rin yung lokal, pati yung mga politiko, marami nang dinadamay na narco-police, narco-judges. Ang lagi kong tinatanong, mula pa nga, exactly as Nympha said, September pa, sabi ko, kung hindi natin kaya i-regulate yan, tulad na nangyari sa Isabong, pwede ba kung hindi natin kaya i-regulate at hindi naman ganun kalaki, kasi nung linilista namin noon, 12 billion ang kinikita ng gobyerno, hindi naman kalakihan, hindi sulit yung hirap natin, yung kriminalidad na dinudulot. Pero ang nangyari noon, mula September hanggang ngayon, hinihingi namin sa PAGCOR, ano ba yung patakaran? Kasi pinagpipilitan ng PAGCOR, wag ninyo pagbawal dahil kumikita ang Pilipinas. So sabi namin, ano yung bagong patakaran at magkano ba talagang kinikita dahil sa hirap ng dinudulot niya sa kapulisan at sa mamayan. Ayan. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ano yung bagong patakaran ng PAGCOR. Ano ba talaga yung allowed at hindi allowed? Kasi may usapan nun, i-segregate lang sila sa isang lugar at hindi sila makikihalubilo sa iba, hindi papasok ang Pilipino at walang assistance sa mga kapulisan. Talagang tatalima sila sa batas, higit sa lahat sa imigrasyon. Ang balita natin, ilang milyon na ang binibigay under the table mula sa immigration. Pag-apak pa lamang nila sa airport, may racket na, sindikato na. Tapos yung mga papeles nila na kung ano-anong nangyayari. Tapos, napaka-social nila, napakadami nilang pulis galing sa SOSYA, galing sa PNP. Ano ba yun? And it goes on and on. Tanong na naman namin sa PAGCOR, ano ba talaga? Ito ba ay allowed lahat? Talaga bang pakete ito? Talagang tinutulungan natin pumasok. Until today, I have not had a complete answer. Hindi ko talaga maintindihan. Nung isang linggo, sa wakas, ang PNP nagsabi, bawal na mag-provide ng security. Sabi ko, siguro naman, bira naman kayo. And
Ito ang kailangan natin malaman sa PAG-4. Ano ba talaga ang nangyayari? At yung BID, yung immigration, kailangan magpaliwanag din. Bakit nakakapasok itong mga to? Libo-libo sila. At saka yung DFA, bakit nakapakete pa? Pati passport. Tama ba yan? Hindi na talaga tama yan. Opo. Senator Marcos, sa palagay niyo po, anong uri or anong klase ng executive action na yung kailangan? Kasi yun yung madalas na hinahanap ano yung dapat na gawin halimbawa ng Pangulo dito sa mga pogo na to. Kasi may mga panawagan na actually may mga resolutions and bills na rin po sa Senado at sa Kamara na nagpapaban po sa pogo. Pero pagdating sa executive muna, ano ang dapat gawin para mas mabilis, ika nga? Well, ayaw natin pangunahan, ano? Kasi yun nga, umaasa pa rin ako doon sa PAG-4 na maglabas na sina Mr. Altenco nung mga bagong patakaran. Pero 2 taong mahigit na, wala pa talagang pinapakita. So sana ipaliwanag nila mas transparency para naintindihan natin. Unang-una, yung may criminal record at malabo yung papeles ng mga in-check. Hindi po pwede yan. Kahit saan katutak ang pera nila, wag naman tayo bilhin. At yun, ipaliwanag sa BID, ano ba yung mga magic na sinasabing dinadaan na lang sa BGC office ng libo-libo, tapos yung under the table malaki. Tapos, yun nga, yung immigration may kasabwat daw sa DFA dahil biglang binibigyan ng permanent resident, binibigyan ng investor status, yung iba may passport pa, magugulat ka talaga. Higit sa lahat, yung kapulisan. Bakit may ganon? Kaya nagugulat ako. Mismo yung magre-raid o yung mga anti-crime task force at yung iba't iba pa, abay hindi makapasok kasi may bodyguard ng matindi na may long arms pa itong mga ito. Saan ka naman nakarinig ng ganito? Kaya I think we need to suspend operations right now, katulad rin ng PCSO na nakakagulat naman yung pambobola. Siguro, isuspindi muna, pag-aralan muna yung sistema, and come clean. Ano ba talaga ang allowed at hindi allowed? Yun muna ang maliwanag. In the meantime, itong mga nahuli na raid na halatang-halata namang illegal at obvious ba na mga binili lang ang papeles, abay patawan na ng kaso kasi malabo talaga yun. Hindi talaga sila tumatalima sa mga batas natin sa immigration at sa peace and order. Opo. So, ibig sabihin, suspend muna habang didetermine kung ibaban or hindi. Yes, kasi parating sinasabi ng ating mga finance manager, sayang daw ang kinikita ng gobyerno. Isa pa yon, habang nakasuspindi yan, pwede ba magkakwentahan, magsuma tayo kung magkano ba talaga ang kinikita dyan? Kasi yung nakita namin, nung last kong kwenta na nakita 12 billion. Abay kung 12 billion lang yan, mas malaki yung nakukurakot ang under the table, yung mga franchise fee, tapos yung subcontractors fee, suppliers fee, ang dami-dami niyan. Na papakinabangan ba ng PAG-4 yan or under the table ba yan? Yung iba hindi nagbabayad ng tax, di ba? Yung income tax nila, yung mga VAT withholding, malakas kumita, yung mga pogo. Yung binibigay nila para sa atin sa income tax, karampot lang. Parang sulit ba sa hirap na dinudulot nila sa atin? Tsaka ma'am, kung 12 billion yung binabanggit po ninyo na income dito, probably po annual. Alala ko parang ang liit, di ba? Kung yan po ay para sa isang taon, maliit kung halimbawa po tutuusin yung sa Bamban Tarlac. Kasi ang sabi po ni Senator Gatchalian, lumilitaw na doon sa computation po nila, lote, mga pagtatayo ng building, nasa 6.1 billion pesos yung pumasok doon. Alangan naman na 6.1 billion pesos yung iyong ipinuhunan. Maliit lang yung iyong itutubo, di ba? Siyempre, yung return on investment doon, mas malaki. Oo naman, obvious ba? Naku, 12 billion, ano naman yon? At saka sa perwisyo, ginugulo kayo ng pulis. Higit sa lahat, hindi Yung ba social cost nakakahiya pa, opo. yung reputational cost natin? Dahil maliban pa sa social cost, yung reputasyon ng Pilipinas, ito ang takbuhan ng mga kriminal. Nakakahiya na yan, di ba? Pag manood ka ng Netflix, parating starring ang Pilipinas sa criminal syndicate. Andito yung mga pugante. Yung Big Boss, ayan. Di ba yung Big Boss, tapos yung Wirecard, ayan na naman. Starring na naman yung Pilipinas kasi ang sinasabi nila, sa Pilipinas walang batas. Pwede kang bumili
ng maski ano at maski sino. Ayan. Ang bihira naman, kahiya-hiya naman. Opo, ma'am. Pagkatapos po ng executive session ng Wednesday, ang sabi po ni na Senator Gatchalian and Senator Risa Ontiveros, national security level na yung banta nito, kaya in-encourage nila yung National Security Council to bring this up with the President po para ito yung maging batayan po ng paghiling na iban na ito. Ma'am, do you agree po? National security level na nga ba ito o national security threat na po yung mga POGO that merits po na aksyon ng direkta na aksyon ng Presidente? Ngayon na, aaminin ko, absent ako doon. Alam mo naman, nagliliwaliw ako sa lahat ng probinsya. At naghahabol ng mga graduating students, yung kanilang mga ayuda at yung kanilang graduation status. So, hindi ako nakapunta. So, I wasn't able to hear, ano. Pero, para sa akin, hindi ko sigurado kung national security as such, yung definition nila niyan, kasi wala nga ako doon, pero maliwanag na nandyan na sila sa transnational crime. Sindikato na ito na international. Ibang level to. Hindi natin kakayanin mag-isa, magpatulong na tayo sa China. Yan pa ang kinagugulatan ko. Kasi ang alam ko, galit na galit ang China dyan sa mga yan. Yan ang mga kriminal sa kanila. Kasi market po ng Pogo kasi. Market kasi ng Pogo, yung mga nasa China, hindi ba, yun ang mga nagsusugal na scam. Kaya lang, meron din ibang bansa pero primarily mga taga-China yata ang tumataya dun sa Pogo. Yes, at kung tutuusin, ang China mismo, tutulong yan. At mas kabisado yan, di ba? Naloloko tayo dun sa mga pangalan, parehong mga pangalan na binibigay. Yung China, kailangan natin na hingan ng tulong kasi kilala nila kung sino yung mga listahan nila ng kriminal, kilala rin nila kung sino yung mga sindikato nila. So magpatulong tayo sa kanila. Andyan din yung Cambodia, yung Burma, takbuhan din yan ng mga pogo na yan dati. Yan ang mga kailangan natin, pati Interpol. So palagay ko, itong mga transnational crime na mga expert, kailangan patulong tayo kasi ibang level na nga talaga ito. Ma'am, ang lumalabas po, syempre human trafficking nakita na din sa mga raid, tapos money laundering, ano pa ba? Tapos ma'am, yung sinasabi na abot na yung impluwensya ng Pogo sa mga politiko. Kasi doon sa Pogo sa Bamban, ang sabi po doon sa executive session daw ay hindi lang si Mayor Guo ang hinihinalang involved, kundi mas marami pang mga politiko. Well, talagang na parang drugs yan eh. Sa laki ng pera sa sugal, sa Pogo, sa dami ng pera nila, sa online gambling sa mga Chinese, talagang mabibili nila lahat. Kaya nagiging narco-politics na yan. Politiko, prosecutor, piskal, pulis, judge, lahat, damay-damay. Isipin ninyo na package deal nila. Yung immigration, DFA, PAGCOR, lahat naka-package na yan. Tama ba yun? Pati security ng PNP, lahat, isang bulto, nabili na nila. Senator Marcos, balikan ko lang doon sa mga politiko. Kasi di ba naging laman ng balita yung sa Tarlac, sa Bamban, tapos yung recent yung sa Pampanga, di ba? Ano yung liability, responsibility ng mga LGUs? Kasi parang ang lumalabas po, Senator Marcos, ang dali-daling lumusot sa mga lokal na pamahalaan, itong operasyon ng Pogo. Tapos kapag nagkabistuhan, hindi sila kumikibo, di ba? Hindi sila hindi daw nila alam. Hindi daw nila alam, wala daw silang alam. Nakapunta ako sa Bamban, na-meet ko si Mayor. Tapos nakakatawa pa nga kasi first time ko pumunta kasi tumutulong nga tayo doon dahil alam naman natin sa Kapas, sa Bamban, nagre-recover pa rin yung mga areas na yan, di ba? So tulong tayo sa Tarlac, punta naman ako. First time ko siya na-meet, hinahanap ko yung Mayor. Para ako sira. Sabi ko, saan yung Mayor? Saan yung Mayor dito, please? Kasi siyempre, magbibigay-pugay tayo sa head ng LGU. Ako yung mayor, sabi. Sabi ko, hindi, yung totoong mayor. Yung mayor ba? Hindi yung may-ari, yung mayor. Anyway, eto nga yung problema sa lokal. Ang totoo, sa third-class municipality, katulad ng Bamban, hindi naman mapagkailan na napakalaki ng dinulot na tulong. Hindi nila sukat akalain na magkakaroon sila ng Vatikano sa Bamban. Ang pinatayo sa loob ng 2 taon ay nakakasindak. Nabigyan ng trabaho 12,000 people. Lahat sila nagkaroon ng bahay. Taga-Bamban po yan, ma'am? Kasama ng mga bakwit
yung mga ita na nadamay-damay sa pinatubo, lahat yan binigyan ng trabaho, may libreng bahay, meron pang manok, di ba? Nagpapakita sa TikTok, nagpapakain ng manok, nagpapakain ng baboy, may mga Kaya naging libreng mayor. grocery. Grabe, di syempre, nasisindak yung tao. Ang hirap-hirap talaga ng buhay, mahal-mahal ng pagkain. Syempre, nakakatuliro na kung ano na yung tama at hindi. Aha. So Doon ma'am, sa mga mamayan. Ngayon sa mga politiko, abay, ibang usapan yan. So ma'am, i-clarify lang natin, total nabanggit na po ni Isa. So si Mayor Guo, nun yun lang po na-meet kasi ma'am nung pumutok yung kay Mayor Guo, tinatanong kung saan ba nanggaling si Mayor Guo. Naglabas po yung kanyang mga supporters, so baka camp din yan ng mga litrato Na with you, pictures. with President Bongbong Marcos at iba pang politicians. Talaga kapag mayor, siyempre may picture taking. Sabi ko nga, na-meet ko nga. Hinahanap ko nga yung mayor, nakakatawa nga kasi hinahanap ko sa yung mayor. Sabi, hindi, ganyan-ganyan. Pero yan talaga ang nangyayari dyan. At ang mahirap nga, yung tao, sino naman ang mag-i-invest ng bilyon-bilyon sa baban? Kaya yung mga mamayan, hindi mo rin masisi na talagang malaki ang utang na loob nila. Happy sila, may trabaho, may bahay. Kaso nga, tama ba ito? Mapapaisip ka talaga. Pero ma'am, Yan ba ang foreign investment na nilalais natin? Ayun, oho. So ma'am, yung sa pananagutan po ng mga taga-local government, sabihin na ho natin na isang tabi ho muna natin yung pong lumilitaw, allegation na si Mayor Guo kasosyo daw po doon sa Pogo. Doon na lang po sa pagiging mayor niya at yung mayor ng Porac, Pampanga kung saan po merong na-raid na Pogo, na merong human trafficking at mga criminal activities na nakita din po doon sa mga na-raid na Pogo kahit sa Las Piñas, sa Pasay. Ma'am, bilang kayo po naging governor, pagka po ganitong situation na may nangyayaring krimen sa isang negosyo, sa isang locality, dapat ho ba may pananagutan, may clear na pananagutan dito ang mga local officials, particularly po yung mayor? Ang para sa akin kasi, kapag nasa lokal ka, hirap na hirap ka talaga kumuha ng foreign investor or anuman investor. Ang Pilipino nga ayaw mag-invest sa mga kabukiran, sa ating mga rural areas. Wala na mapapasok dyan na pera. Talagang hirap na hirap ka. Tumbling nga kami kung sino-sino na lang ang kinakausap namin. At palibasa malapit nga kami sa China, may mga Chinese talaga na dumarating. Wala kaming kapasidad bilang local government para alamin kung sino yung okay at sino yung hindi. Sa totoo lang, yung national government din nagkakamali. Kung sino-sino rin pinapapasok, ina-approvean, mali pala. Tapos, yung sasabihin nila, kaduda-duda, yung pala, napaka-big time, nasa Fortune 500 na kumpanya. So, yung capacity natin to identify kung sino yung talagang okay at hindi. Hindi naman na masisisi din yung mga LGU. Excited kami lahat noon, basta makakuha ng investment. Yun nga lang, kailangan may masusing na panunuri kung sino talaga ito at kung maayos na kumpanya, na malinis yung pera, at hindi naman tayo ipapasok sa kapahamakan. Ayun. At saka yun sa nangyari ma'am sa Bamban Tarlac na Pogo, sa Porac, siguro ito ma'am yung wake up call dun sa mga LGUs na merong Pogo sa kanilang lugar para maging proactive na mag-inspection na doon, di ba? Na may gano'n na palang nangyayari sa kanila. At saka sa pagcourt, Napakahirap kasi dahil bibigyan ka ng katakot-takot na papeles. Nangyari na rin yan sa Ilocos. Ang katutak yung papeles na bibigay sa'yo, sasabihin nila, inapprove na ng national. Sasabihin mo, sino nag-approve? Tignan mo, kompleto ang papel namin sa BID, sa immigration. Lahat kami legal. Ano man sasabihin ng pobreng LGU? Hindi ko sila pinagtatanggol, pero nangyari na sa amin yan. Diyan kami nanggaling, Kasi kami nga nauna dyan sa Fort Ilocos dyan. Nalilito kami talaga kasi andyan yung immigration. Andyan pa, may passport pa yung iba na galing DFA. Malay naman namin, talaga naman totoo. Pag kinambing mo naman sa passport mo, ganun di itsura. Pag tinignan mo naman yung PAGCOR license nila, tumawag ka sa PAGCOR, sasabihin ng PAGCOR, oo, tama yan. Talaga nag-ooperate na yan ng matagal dito sa Pilipinas, walang record na masama, etc., etc.
Higit sa lahat, at sangkatutak pa yung security, talo ka. Paano ka magke-question yan? Tumatawag ka na sa national agency, lahat aprobado. Sino ka naman, madadali ka pa pag kinontra mo yung national. So, Opo. takot din yung mga local. We have to have a more coherent system. Kaya sabi ko, nananawagan ako sa PAGCOR, since sila yung primary agency, pwede ba ipahiwatig nila kung ano talaga yung patakaran mula noong 2022 hanggang ngayon, yung pagbabago na sinasabi nila, ano yon para alam ng lahat, alam ng pulis, alam ng immigration, alam higit sa lahat ng mga lokal. Opo. Ma'am, isang tanong na lang po tungkol dito sa Pogo. Doon sa suggestion po ninyo na isuspend muna ito habang ina-assess po kung dapat na itong iban o hindi, sino po ang magde-decide nun? Yan po ba ay pwedeng diretso ng iutos ng presidente? Are you asking the president po o pwede pong gawin yan ng PAGCOR? Palagay ko kaya ng PAGCOR yan kasi sila yung on top of everything, and by right, sila ang dapat nagre-regulate niyan, di ba? Tulong-tulong tayo sa pagre-regulate, pero sila ang magsasabi kung ano yung framework niyan. So they should establish the regulatory framework and make it known to all the involved agencies, including the local government, including the police, including the judiciary system pag nagkakaso, ano yung mga remedies natin at ano yung mga penalty. Para magkaliwanagan kung allowed. Ngayon, kung hindi talaga regulatable, sabihin natin, surrender na tayo at masyadong malaki ang pera, parang drugs, hindi talaga kakayanin katulad ng isabong, abay, hinto na yan, hindi sulit yung hirap na dinudulot sa atin. Ayan. Ma'am, bilang... Kung na tayo sa lalong madaling panahon, hindi po pwede yung ganyan. At ma'am, bilang chairperson po ng Committee on Foreign Relations, ano po ang inyong take doon sa nangyayari sa West Philippine Sea? Kasi doon sa Escoda, Ayungin Shoal, hinaharang po yung mga mangingisda at saka yung mga resupply mission natin, pati medical evacuation po. Tumitindi yung tension tsaka sagutan ng Pilipinas at ng China. Dito ho ba merong pang kailangan, ano yung kulang? Ano yung mali? Bakit tayo umahantong dito? Of course, para sa marami, dahil sa China, binubuska tayo ng binubuska. Pero kay ma'am, ano po yung inyong assessment dito? Well, unang-una, abala ako sa mga mangingisda. Ninenervyos ako. Bakit naman sila binibit-bit pa sa resupply mission? Hindi naman sundalo yan. Kahit pagpilitan pa nila at matapang talaga mga Pilipino, naku, wag natin gawing pain at panangga sa China Coast Guard. Pwede ba? Isang tabi muna yung ating mga mangingisda. Sapat na yung hirap na dinudulot sa kanila sa hanap buhay. Abay, wag na natin ipasama, no? Kawawa naman. At ikalawa, ang akin, eto nga, yung self-reliant defense posture. Alam ko meron tayong ginagawa ngayon na sinasabi yung comprehensive archipelagic defense, basta mahaba siya. Palagay ko, mahaba din ang pag-i-implement niyan, long playing pa yan. So sana, yung pinaka-basic muna, ang ating tulungan, ang ating Navy at yung Air Force na hindi natin nagagamit o na modernize. May switch tayo, di ba? Kasi dati, NPA at saka internal domestic terrorism ang threat natin. Ngayon nagbago ang ating security threats at eto na external aggression. So we need to be very, very careful at baguhin na natin ano yung bagong planong yan. Hanggang ngayon wala pa kaming naririnig doon sa comprehensive archipelagic, pero palagay ko malaking pera yan at saka medyo dekada-dekada yan bago mabuo. So kung anong magawa natin sa self-reliant defense posture, ibig ko sabihin, ang first step, iwasan muna, ilayo muna lahat ng sibilyan, yung mga ngisda, para wala naman madali na Pilipino. Ikalawa, magpakalakas muna tayo. Unang-una, ang konti-konti ng Navy natin, padamihin kaya natin yung ating mga Navy at yung mga special forces ng Navy doon sa tauhan. Tapos yung mga equipment, yung mga kakayanin natin, kasi yung ibang sinasabi nila, saksakan naman ng laki, at palagay ko, kahit budgetan yan, talagang katulad nga ng National Arsenal, times 5 yung budget na binigay sa kanila, hindi naman nakaka-produce na agad-agad yan in 1 year. Kasi bibili pa ng equipment, mag-update pa, magte-training pa. I think yung isa pang kinakailangan nating gawin,
maliban sa dialogo na pinag-uusapan natin. Kasi dialogo parating ang sinasabi natin, ano? Opo. I think ang problema, sinasabi ng presidente, magdialogo kayo. Pero sabi ng DFA, hindi daw sila nagkakaroon ng serious and comprehensive dialogue. Sabi naman ng TND, hindi na daw sila totally nag-uusap, period. Naku, ano bang klase yan? Akala ko sabi ng Pangulo, exhaust all diplomatic channels, kausapin lahat. Kausapin, di ba ganyan naman talaga kahit nagkakaalitan. I think another thing para sa akin na nakakalimutan natin, kaalyado natin ang US, di ba? Yes, ma'am. Hindi ba dapat nakausapin na natin ang Amerika ngayon pa lang? At magpatulong na tayo dahil ang MDT, eto yung treaty natin sa kanila, Opo. 19 kopong-kopong pa yan, 1951. Ibig sabihin, ang labo-labo niya dahil nasa konteksto siya nung tinatawag na Cold War. Nung panahon ng Cold War, di ba talaga invasionary force ang naintindihan natin. Lulusob talaga, parang yung Normandy nung isang araw, yung mga marino sa baybay, magdaratingan. Hindi na ganun ang gera ngayon. Nakikita naman natin ang kakulangan ng mga incheck. My goodness, yung Yes. China, kung ano-anong ginagawa, ramming, shadowing, blocking, encircling, magpa-fire ng water cannon, tapos yung military grade laser, magdadump ng mga supply mission, yung mga pakete, ihahagis sa dagat. Inaagaw pa. Lahat yan, hindi natin matatawag na armed attack sa ilalim ng MDT. Obvious pa, puro gray zone yan. Mga hybrid warfare, asymmetrical modern warfare. Hindi natin naintindihan yan. Ngayon, ang tanong, itanong natin sa mga Amerikano, sa ano dito ang sakop ng armed attack? Kasi yun ang nasa treaty. Pag sinabing armed attack kasi, barilan na yan, banatan na talaga, kanyunan na. Diba? Yung parang landing in Normandy nga, diba? Yung last week. Ay, ngayon ang nakita attack na, mga hacking at surveillance na. Opo. Correct. Tama, yung landing in Leyte. Opo. Parang MacArthur returns. Ganun na yung magla-landing na. Ganun na naiisip natin. Ngayon, iba na ang gera. Mga drone. Mga kung ano-anong ano ba tawag doon? Yung electronic magnetic resonance. stabilization. Di ba Opo. kung ano-anong ginagawa na, di ba? Sinisira yung digital, yan. Tapos binabagsak yung mga eroplano. Hindi natin alam kung sakop ito nitong armed attack, natutulungan tayo ng Amerikano. So isa yon, ano bang gagawin sa gray zone? Ikalawa, paano yung mga supply vessels katulad ng mga nagsusupply sa BRP Sierra Madre, civilian vessels. Sakop ba yan o hindi? Kasi ang alam natin, military vessels, ngayon dinagdag nila, pati Coast Guard daw, Yes, ma'am. pwede ba magkaliwanagan kung yung mga supply mission, kasali ba yan o hindi? Yung mga fishermen na kinakawawa, kasama ba yan o hindi? Kasi hindi naman siya masasabing armed aggression. Pero parang blockade na rin ang ginagawa sa atin, hindi tayo makapasok. Hindi ba kasali din yan? Kagaya ma'am nung ginawa na di ba dahil hinaharang yung barko, airdrop ng pagkain. Correct. Tapos Ng supply. inagaw yung pagkain. Tapos tinapon din eventually. Oo. Tapos Tama. Tapos yung ginagawa rin sa Korea, ganun din. Basura ang dinadamp. Pambira naman. Kasama ba yun? Hindi. Kaya ang modern warfare, kagulangan ng katakot-takot, talaga lahat ng kabulastugan kasama. So- Isa pa, alin ang teritoryong sakop? Hindi maliwanag. Kasi doon sa treaty natin, Pacific. Pero nung nakipag-usap tayo sa mga Amerikano, ang sabi, disputed territory na ngayon nung mga last na usapan. Ang tanong ko, alin disputed territories ang katutak na disputed? Dahil marami tayong alam sa Scarborough, tapos sa Ayungin, ang dami-daming claimant. Disputed by whom? Ang tanong. Disputed by China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dami-dami, di ba? May Indonesia, may Japan. Ang gulo eh. Ang hinihiling ko, miski nung pumunta ako sa Washington 2 years ago, sinabi ko talaga, mahirap amyenda ng treaty, pupunta ka sa Congress, pwede ba maglagay na lang tayo ng annex sa ating MDT, doon ipapaliwanag kung
ano ang sakop ng armed aggression, ano yung mga vessels na kasama, kung kasama yung mga civilian, kapag may civilian charitable, medical, at social mission. At ikatlo, alin ba yung tamang territory, tama ba yung disputed area lamang o yung buong Pacific? Kasi nung 2012, nagsalita yung Amerikano tungkol sa Senkaku Island na may claim ang Japan kontra sa China at talagang sinabi ng maliwanag ng mga Amerikano na sakop yung Senkaku. Pwede ba sabihin rin nila sa atin, alin ba talaga ang covered? Ayun, Ako may isang tanong pa. Para sa akin, ako'y sobrang praning na. Lahat na lang talaga naman, ma'am. ng daigdig, may gera na. Pag sinabi World War III, parang ramdam na ramdam ko na nagiging totoo, saan ka man pumunta, saan ka man na umikot, may narinig kang gera. Opo. Senator Amy Marcos, kayo ho ba pabor doon sa sinasabi ni Senate President Franz Escudero na yung pambubuli ng China, yung harassment nila, iakyat na lang idulog sa ASEAN? Well, pwede talaga yan. Ako'y naniniwala dyan. At kalokohan naman yung sinasabi na tumiwalag sa ASEAN. Hindi pwede yon. Barangay natin yan. Para sa akin, tama yung kay SP. Unang-una, nandyan na sa harap natin yung tinatawag na Code of Conduct, which has been pending for decades. Matagal na yan, pinag-uusapan. May Code of Conduct sana sa West Philippine Sea, sa South China Sea, at ipaliwanag. Kasi napakaraming ang claimant, hindi lang naman ang Pilipinas ang namumroblema dyan. Magkasundo lahat, lalo na yung claimant nations, at ipakita na ito na ang magiging patakaran. Ang nagiging alitan dyan kasi, yung iba gusto sobrang detalyado, na may legal sanctions. Yung iba namang bansa, sabi, in general na lang para magka-intindihan tayo and then thereafter, work in progress para lang magkasundo. So I think the Code of Conduct is the first item. Of course, the other thing would be to have a clearinghouse sa joint claimants. Kasi nga napakadaming claimant. Pwede ba lahat ng claimant umupo? Imbes na maraming nanghihimasok, like ang US, kung tutuusin, very active siya. Pero hindi naman siya claimant, wala naman siyang karapatan. Hindi pa dapat ang manguna sa usapin ay yung mga claimant. So dapat umupo na tayo with Taiwan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Japan, lahat ng may claim. Pwede ba umupo at magkasundo? Alin ba talaga dito ang pinakamahalaga? Alin ang prioridad ninyo? Anong ikamamatay ninyo non-negotiable? At yun yung pwedeng ipabaya. Tapos, I think also, I've been for the longest time, ang dapat mag-joint patrol, ang mga claimant din, para walang gulo. Mga claimant kasi dapat kasama natin, ang nakakasama natin, US, Japan, Australia. Pero ma'am, doon po sa suggestion ni... US and Australia, wala naman silang claim dyan. Pwede ba yung mga may-ari ang manguna? Opo, pero ma'am, isa na lang po dyan sa punto na ito. Yung suggestion ninyo na i-review na yung Mutual Defense Treaty for possible annex, sino pong mag-i-initiate nun, ma'am? DFA natin, tayo dapat, yung Philippine government, ma'am. Di ba? Dapat yung Philippine government tayo mangulit. na ito talaga. At habang nagne-negotiate sila, kasi nagne-negotiate naman ng DND, at saka ang dapat manguna yung DFA, ano? Natatakot ako pag yung DND kasi kung minsan masyadong maanghang magsalita, nakaka-nervous At gusto ko nga isingit sana sa ating mga nagne-negotiate yung replicator program ng US. Ibig ko sabihin, 'di ba, ang konti-konti ng tulong nila sa atin, nasa $100 million lamang, samantalang naririnig natin sa TV ang binibigay sa Ukraine, sa Israel, sa kung saan-saan, bilyon-bilyon. Sa atin, 100 million lamang, nakalimutan pa tayong banggitin sa State of the Union. Naku, talaga naman parang samantalang binabaliwala. meron silang EDCA dito, may EDCA tayo dito. Oo, namigay tayo ng EDCA. Ano ba yung karampatang bigay? 9 EDCA sites. Anong kapalit nun? Siguro naman may konting tulong, pambihira naman. Ang laki-laki ng binibigay sa iba't ibang lugar. Aba, paano naman yung atin? Gusto ko ipaliwanag nila kung ano ibibigay. Kasi yung 100 million, sobrang liit.
At isang programa na palagay ko mabilis-bilis natin na mapapakinabangan, yung tinatawag nilang drone program ng Replicator, yung air and naval drones. Kasi malaking bagay to. Alam naman natin, di natin kakayanin yung China. At least kapag may air and navy na mga drone, may panlaban tayo dyan sa mga swarming at gray zone tactics nila. At hindi rin ito gera. Lahat ng magagawa na maiwasan ng gera, katulad ng mga drone na magsusurveillance, magmomonitor, lahat yan, sana bigyan naman tayo ng kano. Ayun, mag-demand na tayo. Nasa posisyon Oo ba tayo? naman, konting pagtingin naman. Ako, nakakasyam military bases nga ang tawag ng iba. Nakakasyam na sila na libre. Hindi naman tama yon. With that, Mama, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Thank you po at sa Thank you ulitin, so Ma'am. much Ha? po. Ingat po palagi. Yes, maraming salamat. Happy Sunday! Happy Sunday po. Thank you po, mga Hilingan, walang pinoprotektahan.